Kumakaharap ngayon ang China sa isa sa pinakamalaking problema nito sa kanilang bansa. At ito ay ang palaki ng palaki na bilang ng mga kabataang walang trabaho at hindi nagtatrabaho sa kanilang bansa. Ito ay nakakaapekto sa kabuuang kaunlaran ng China, lalo pat sinasabayan nito ang pinakamalalaking bansa sa mundo, kagaya ng Amerika sa development. Tunay na nakababahala ang bilang ng kabataang walang trabaho, na umaabot sa bagong record nito na 20.8%. Ito ay tumaas mula sa 20.4% noong nakaraang panahon. Ito ay para sa kategoryang edad 16 hanggang 24 years old, na umaabot sa 96 million katao ayon sa Statistics Bureau. At ang 6 million sa kanila ay patuloy na naghahanap ng trabaho. Mula nang matapos ang 2022, umabot na sa 21% ang urban youth unemployed rate sa China. Ang isyong ito ay nagkaroon ng napakaraming atensyon, kaya't nagpasyang China na tigilan na ang pagpapalabas ng data ukol dito. Ang youth employment rate ng China ay ngayon ay katumbas na sa ilang bansa na G7 na may kilalang problema pagdating sa pagpasok ng mas bata sa labor market, tulad ng Spain, Italy at India. Ang pinakamaraming populasyon sa mundo ay mayroon ding problema sa kabataang walang trabaho. Ngunit ipinagmamalaki ng China ang paglalagay sa trabaho ng kanilang mga daan-daang milyong kabataang may edukasyon. At ang pinakabagong datos ay nagtala ng record para sa pinakamataas na youth unemployment rate sa kasaysayan ng China. Tinutukoy ng mga eksperto ang ilang dahilan para sa mabagal na pag-a-absorb sa mga fresh graduate at ang pagbabago sa youth labor market ng China ay maaaring nakakaapekto sa kasalukuyang youth unemployment rate sa China. Gayun din, ang paraan kung paano nagre-regulate ang gobyerno ng China ng ilang sektor kasama na ang high-tech sector ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalagayan ng employment ngayon. Dahil sa kabuuang pagbagal ng ekonomiya, ayaw ng mga negosyo na mag-hire ng maraming tao, lalo na ang mga kabataan, dahil kailangan mo pa silang itrain at hindi mo alam kung mananatili sila o kung magiging matatag ang iyong negosyo. Kasama ang China sa mga ekonomiyang nag-aalala sa paghahanap ng paglago tulad ng iba pang bahagi ng mundo. Malaki ang koneksyon ng yaman ng mga Chinese sa real estate. At habang lumago ang sector of ownership ng bahay noong huli ng ika-20 siglo at simula ng ika-21 siglo, nakakita ang mga may-ari ng bahay ng malaking pagtaas sa kanilang net worth. Ngunit ito ay bumaligtad sa ilalim ng zero-COVID policy ng China. Nagsimulang bumaba ang investment sa real estate mula sa 8.3% na year-over-year na paglago noong 2018 patungo sa matalim na pagbaba na 8.4% noong 2022. Ang mga patakaran mula sa Beijing ay nagpilit sa mga developer ng property tulad ng Evergrande at Country Garden na hindi makabayad sa kanilang utang at sa huli ay naghain ng bankruptcy. Ang mga shares ay bumagsak base sa Evergrande. Ito ay nagsimulang mag-trade ulit noong August 28 matapos ang ika-17 buwang pagtigil, bumagsak ang stock ng 78% sa loob lamang ng isang araw. At ang kumpiyansa ng mga mamimili ay patuloy na bumababa mula noong simula pa ng taon. Dahil napagtanto ng mga tao na ang pag-angat mula sa COVID ay hindi gaanong malakas tulad ng inaasahan ng karamihan sa kanila. Isang area ng partikular na kahinaan ay ang sektor ng serbisyo. Ang investment sa tertiary industry o ang tinatawag na National Bureau of Statistics ng China na sektor ng serbisyo ay unti-unting bumaba sa nakaraang 6 na buwan kumpara sa isang taon na nakalipas. Pati na ang mga importation at exportation ng bansa ay bumaba sa karamihan ng sektor. Kasama na ang 23% na pagbaba ng exportation patungo sa Amerika at 21% na pagbaba sa exportation patungo sa European Union noong July kumpara sa nakaraang taon. Habang ang mga importasyon ng krudo ay bumagsak ng 21% noong July mula isang taon na nakaraan. Sa kabuuan ng taon, bumaba ng 7.6% ang mga importasyon ng bansa mula noong nakaraang taon. Maaaring ilan sa mga problemang ito sa China ay naging sanhi ng deflation. Ngunit alam mo ba, kahit na may deflation sa China, hindi ito nagbabago sa katotohanan na hindi talaga gumagastos ang mga mamimili. Hindi sila gumagastos sa China at hindi rin sila nag-aaksaya ng pera sa ibang bansa. Bilang resulta ng mga pressure sa ekonomiya at limitadong paggastos, nagpasya ang gobyerno ng China na ibaba ang mga interest rates
na magkaiba sa nangyayari sa ibang bahagi ng mundo bago pa man magdesisyon ang gobyerno ng China na pigilan ang anumang pag-aalimpuyo sa merkado, lalo na sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya. Simula pa noong simula ng taong ito, maraming spekulasyon sa merkado ukol sa anumang malalaking pagbabago sa mga macroeconomic data. Kaya't ito sa paraang nagiging isang self-fulfilling prophecy. Dahil sobrang nag-aalala ang pamahalaan na baka masyadong magkaroon ng atensyon sa ilang uri ng datos at sa ngayon ay hindi nais maglabas ng labis na impormasyon. Isang pag-aaral na isinagawa ng isang researcher mula sa Yale University ay nagpapakita kung gaano kabilis nagtaas ang yaman ng mga sambahayan mula 2010 hanggang 2012. Ayon sa datos, sa pagitan ng 2 taon na yun, lumaki ng 51% ang halaga ng mga ari-arian sa bahay ng China. At ang nangyari sa China sa mga nakaraang 10 to 15 years, ang merkado ng real estate ay sumiklab. At ang halaga ng mga ari-arian sa mga pangalawa at unang tier na mga lungsod, lalo na sa mga unang tier na lungsod, ay umabot sa 10 beses. Ito ang pinagkukunan ng yaman ng henerasyon ng mga magulang ng mga kabataang ito. At sa Amerika, kami ay nagsasalita tungkol sa mga baby boomers. Sila ay nakakakuha ng lahat. Ang pangkalahatang urban unemployment rate sa China ay nananatiling halos pareho sa buong mundo at umiikot ito sa mga 5.2%. Ang populasyon na may edad na 25 hanggang 59 years old ay patuloy na may trabaho pa rin. Ngunit ang numerong ito ay umiikot sa 4% mula pa noong March, na nagpapahiwatig na tinatawag ng ilan ang mga mas bata na grupo ng tao na professional children, kahit na hindi pa lubos na may trabaho o wala man. Noong March 2023, mahigit sa 7.7 milyong katao ang nagkuha ng civil service exam sa China, ang unang hakbang para makakuha ng trabaho sa gobyerno. Ang kaso, meron lamang 200,000 na bukas na posisyon sa civil service. Siyempre, ang mga internet platform companies tulad ng Alibaba, Tencent, ay nakikita rin ang malaking paglago sa mga nakaraang 2 dekada na nagdulot ng malalaking demand para sa mga kabataan. At dahil sa iba't ibang regulasyon, sa nakaraang taon, nakita natin ang mga industriyang ito ay pinipigilan o kahit na isinasaalang-alang ng gobyerno sa isang paraan na hindi na sila kasing bilis mag-hire tulad ng dati kung hindi man naglalagay pa ng mga trabaho. Ang pulisiya ng China sa ilang mga pinakamalalaking kumpanya sa teknolohiya nito ay nagkaroon ng malaking pagbabago noong COVID-19 nang magsimula si Xi Jinping sa kanyang ikatlong termino. Noong 2020, itinigil ng mga regulator ang kung ano sana ay sa oras na yon ang pinakamalaking IPO sa mundo mula sa Alibaba, ang Ant Group, at sa mga stock exchange sa Shanghai at Hong Kong dahil sa mga significant issues, tulad ng pagbabago sa regulatory environment sa financial technology. Kaya't bago mag-2015, ang patuloy na pag-angat ng sweldo sa iba't ibang sektor, kabilang ang manufacturing na labor-intensive tulad ng labor-intensive o services. Ngunit nagsimulang magbago ang sitwasyon noong gitna ng 2010s. Sa madaling salita, ang mga trabaho ay nalipat mula sa manufacturing sector patungo sa sektor ng mga serbisyo na may mababang kasanayan. Ngunit ang problema ay ang sektor ng mababang kasanayan sa serbisyo ay hindi talaga naglulutas ng problema dahil sila ay nagbibigay ng mga masamang trabaho. Hinihikayat ni Chinese President Xi Jinping ang kabataan na eat your bitter gourd o kainin mo ang ampalaya, isang mas tradisyonal na Chinese phrase na nangangahulugang magpatuloy sa hirap ng walang reklamo o kahit pa magdusa. Ang pangunahing focus ng pulisiya ng China ay lalo nang tumututok sa pangmatagalan, kaya't nakita natin ang mga masusing pagtutok sa ekonomikong seguridad at ito ay nangangahulugan na mas maraming pondo ang inilalaan sa uri ng teknolohiya na magiging makabuluhan sa pangmatagalan. Ngunit hindi gaanong sa pangkorto plazo. Kaalam, para matanggap mo ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-click ang link sa description at comment section ng video ito. Ang artificial intelligence ay isa sa mga halimbawa nito. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng mga maraming pondo sa AI, may potensyal itong palitan ang mas maraming manggagawa, lalo na ang mga kabataang manggagawa sa malapit na hinaharap. Kaya't hindi ito nangangahulugan ng magandang pag-usbong ng mga trabaho. Ngunit ito ay napakahalaga para sa mga pangmatagalan na pag-unlad ng China. Sa kabilang dako,
Mukhang ang problema sa ekonomiya na kinakaharap ng China ay maaaring nagpapalakas sa kanilang kahandaan na makipagtulungan at makilahok sa diplomasya kasama ang Amerika. Kapag tiningnan mo ang kanilang mga numero sa importasyon, eksportasyon, muling negatibo ang nababasa. At tayo ay nag-i-invest sa iba't ibang bahagi ng Asia, Australia, South Korea at Japan. Ngunit sa puntong ito, sa tingin ko ay may karampatang maging mapanuri ang mga katulad natin at ang katulad niyong mga manonood sa kung paano nila plano ilalagak ang kapital sa China. Maraming mga kabataan noon ay nagtatapos at maaaring pumasok sa real estate, edukasyon o tutorial pagkatapos ng paaralan, mga kumpanya sa internet technology, mga trabaho sa coding o kahit na mga posisyon sa gobyerno. Ngunit ang mga ito ay hindi talaga ang sentro ng magiging kinabukasan ng China. Sa ngayon, mas tinitingnan ng mga Tsino ang pagkuha ng mga graduate degree bilang isang diskarte para sa kanilang pakikidalamhati sa kalagayan ng labor market. Ang problema ay nagiging mas edukado sila, ngunit ang totoong problema ay inuurong lamang nito ang mga suliranin at hindi ito lubos na nauuwi sa solusyon. Sila ay nagkakaroon ng mas maraming degrees, ngunit hindi naman talaga ito ang nagbibigay ng malinaw na solusyon. Kaalam. Ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa kasalukuyang kalagayan ng China? Aantayin ko sa comment section ang sagot mo. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito po ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.